Halalagot, grabe to, just now, breaking news. Risa, nabulabog na. Marcoleta, sinupalpal lahat. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Ayan na. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ito na nga, Ayan, grabe. syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi ang idol natin. Ayan, syempre si Banat Bay. Ayan na, syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Pakibisita yan mga katunay at huwag niyong kalimutang mag-subscribe para maging updated tayo sa mga vlogs at reactions na inilalabas ni Sir Banat Bay mga katunay. Suportahan natin yan. Syempre suportahan din natin ang Banateros. Ipagpatuloy natin. Biho, mga kababayan, talagang trending ho itong issue na ito. Ako. Kahit po yung ginawa nating video, talaga nga namang nag-trending dahil po doon sa, alam nyo mga kababayan, ngayon may nababalitaan ako na naubos na nga daw ang tissue sa mga Uncle John's, sa mga 7-Eleven, sa mga grocery store kasi na marami daw ang nagbilihang mga pinklawan, dilawan, yung mga bataan at mga bayarang vlogger ng kamera, mga tanso, mga Talano Gold, mga nag-iiyakan daw. Naku po, grabe. Nag-iiyakan sobra at talagang anong tawag doon, yung nagtatantrums. Meron nga isang bonjing daw na nagtatantrums. Sabi nga, paano na-apalback na naman ako? Sabi ba naman ng gano'n? Kasi ba... Nagsalita nga siya, no? Ultimo Supreme Court, mga ganyan, no? Impeachable, ganyan. Nagalit na. naman, plano niya lagi, di ba? Ayaw niya talagang manalo si VP Sara Duterte bilang presidente. So inubos niya ng ang lahat ng kanyang resources para ma-disqualify si VP Sara Duterte. Kaya wala naman, kitang-kita naman talaga na ginawa na nila lahat ng paraan. Lahat, halos lahat na ata 'Di ba? May kulang pa ba? 'Di ba? Halos simula ng day one na gusto nilang pababain sa pwesto si VP Sara is ginagawa na nila hanggang ngayon. Talagang wala pa rin nangyayari, wala pa rin silang kadala-dala, tuloy-tuloy pa rin sila. 'Di ba? Ngayon, di na naman natin alam kung ano na naman yung gagawin nilang aksyon. O umaapila ba sila ngayon? Paano pag sumablay na naman? Anong gagawin nila sa susunod? Talagang hanggat hindi pa nagto-2028 or kalahatian ng 2027, patuloy silang kikilos No, hanggat maaari gagawa sila ng paraan. Parang ayaw nilang pabayaan si VP Sara No? Kaya hanggat wala pang 27 na kalahatian, kailangan tayo. 'Di ba? Kasi kapag wala na, pag 2027 kalahatian na 'yan, 2028, wala. Mahirap nang pigilan 'yan. Lang para tilang nakakarmang bonjing ngayon nagtatantrums na ngayon yung gumaganon-ganon na yung animal. Sabi niya, akala ko ba naman madadaan ko kayo sa pera. Iyak ng ganon, no? Ang lupit mga kababayan. Kaya, ngayon pag-usapan natin yung mga desisyon na nangyari. Alam nyo, ladies and gentlemen, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin at patutunayan ko sa inyo na napakasinungaling nito ni Ontiveros. Ayun yung. It's either sinungaling siya o sobrang tanga niya. I-ano nyo nga dyan, i-komento nyo, si Ontiveros ba sinungaling o sobrang tanga? Pwede mong pareho. Kayo ko ang mamili, Pag-uusapan natin, ikikwento ko sa inyo kung ano ang sinasabi ko. Kayo kong umusga, hindi po ako. Sige. Hindi po ako nagsasabi niyan. Kayo mga viewers. Basta ako, ipapakita ko lamang sa inyo ang katotohanan. Yun. Kasi hindi siya inalungkat Kasi nga naman, sa mga ganyang bagay, dapat kailangan ni Marcoleta ng iPad
para ma-check niya yung sinasabi ni Ontiveros. So, hindi kasi ito, papakita ko sa inyo ha. Dito, napaksinungaling o di kaya talagang hindi niya maintindihan ang punto ni Marcoleta. Ipapaliwanag ko ho sa inyo. Bago yan, ito muna ang pag-usapan natin. Ha? Kasi ito yung konteksto eh. Kailangan maunawaan natin ang konteksto nung pinag-usapan ni Ontiveros at saka ni Marcoleta. Ayan. Ang konteksto nun ay yung sagot ni Soto. Yung proposal ni Soto bilang minority leader. Ang sabihin kasi ganito lang yan. Oo. Para sa mga hindi nakakaintindi. Majority leader, itong sila Escudero yan. Kasi sila yung majority. Ibig sabihin na majority, sila yung parang pinakamarami ngayon na paksyon sa Senado. Yung minority, yung natalo. Di ba? Yung lumaban. Sino ho ito? Di ba? Lumaban kay Escudero, si Soto. So automatic, nagiging minority sila. Kasi siya yung lumaban o siya yung parang pinagbotohan dalawa, Escudero o Soto. So ngayon, ang minority, si Soto. Kasama ni Soto dyan, si Bam Aquino, si Pangilinan, si pangalan nito, si Ontiveros. Yan ang kasama niya dyan. Ngayon, kasama rin si Subiri. Yung mga bumoto kay Soto. Ngayon, etong sinabi ni Marcoleta na i-dismiss na yung impeachment, kinontra ngayon ito ni Soto. Okay. Ano ngayon ang punto ni Soto? Ito kasi yung Ito punto. naman si Tito Sen. Ako naman. Ay, nako. Ako hindi ako makapag-komento kay Tito Sen masyado. Kahit na siyempre, tayo medyo nalulungkot, di ba? Yun lang masasabi ko kasi ako talaga, walang plastikan mga katunay. Siyempre, ako naman talaga is malaki ang respeto ko kay Tito Sen, lalong Tito Vic and Joey, at ulitin ko, isa talaga ako sa nakipaglaban, isa talaga ako sa naging boses at nagsalita, no? Marami kami no na nag-defend sa pangalang Itbulaga at nagsasabi na ang Itbulaga ay para lang sa TVJ. Walang ibang dapat umangkin yan. 'Di ba? Isa tayo sa nakipaglaban diyan. Alam nila Tito Sen yun. Alam nila Tito Vic and Joey dahil isa ang channel ko sa nabanggit at nabati nila noon sa programa nila sa Itbulaga at napasalamatan. Kaya maraming salamat din. Kaya ako ayoko makapagplastikan mga katunay, no? Wala akong galit kay Tito Sen. No, nalulungkot lang talaga ako. No, syempre medyo nagkahiwalay ang aming yung nahiwalay ako sa pananaw, no? Dahil napunta tayo rito, no, kay BP Sara nga, sa mga Duterte, iba naman ang naging pananaw na Tito Sen, lalong-lalo na yung mga naging kasabayang kong vloggers, no, mga reactionist na nakipaglaban din sa pangalan ng Itbulaga para sa TVJ. No? Pero ako, hindi pa rin nawawala ang malaking respeto ko kay Tito Sen. No, bahala na kayong magsalita o musga sa akin sa mga sinabi kong ito. Pero gusto ko lang magpakatotoo sa inyong lahat. 'Di ba? Ang nararamdaman ko lang, nalulungkot lang talaga ako. 'Di ba? Yun lang. Ni Soto na sinang-ayunan at tila gumamit ng isang propaganda o kasinungalingan si Ontiveros. Kaya kailangan malaman muna natin kung ano yung sinabi ni Soto. Malinaw? Ito. Ito muna yung sinabi ni Soto. What is the pleasure of Senator Soto, our distinguished Minority Floor Leader? Thank you, Mr. President. If the distinguished gentleman from Tarlac favor me with a few questions, I will be gladly accepting his favor. And if the Senate President will allow me, after a few questions, I will make my own manifestation to that effect. The gentleman may proceed. Should Senator Marcoleta so allow it? Yes, Mr. President. Thank you, Your Honor. Thank you very much, Mr. President. Thank you. So, listening to the privileged speech of the distinguished gentleman from Tarlac, the basis of your motion to dismiss is the Supreme Court's decision, which is now pending appeal by virtue of the MR, or the motion for reconsideration, filed last Monday by the House of Representatives. Is it not? Dito pa lang, alam mo yung klase ng tanong ni Soto. Pasensya na kayo, Senator Soto. May mga gusto kong ginagawa ninyo dati, pero hindi ko alam ba't bigla kayo nagbago ng ganito. Yun ayun din pareho kami ni Sir Banat Bay.
No, talagang ako nagustuhan ko yung mga ginagawa dati ni si Senator Soto, pero medyo nalungkot tayo ngayon. No, pero hindi para magsalita ako ng masama laban kay Tito Sen kasi nga hindi pa rin nawawala talaga. Kahit ganyan kay Tito Sen, hindi pa rin nawala ang respeto ko sa kanya. No? Kaya pasensya na mga katunay ha. Ayoko mag-isip kayo sa akin, pero alam nyo naman, no, sa paulit-ulit na pagre-reaksyon ko dito, alam nyo, no, kung sino ang pinaglalaban natin dito. 'Di ba? Ang tanong ni Soto, sa Tagalog, Tagalogin ko na kasi ang gulo mo magtanong eh. Ang basis mo ba Sa ay yung Supreme Court. decision ng Supreme Court? Kaya pinadismiss parang gano'n. Medyo naguluhan si Marcoleta. The question whether is it Yes, your Subject basis to- for your motion to dismiss is based on the Supreme Court decision that Alam niyo kung ba't naguluhan si Marcoleta? Kasi, hindi ba obvious? Hindi pa ba obvious na yun ang basihan kaya natin dapat i-dismiss ito? Your question, sorry for the term the question is so prep. So parang kasi ang pinaparating ni Senator Marcoleta dito is dapat irespeto na lang kung ano ang nagiging desisyon ng Korte Suprema. Unang-una sila yung gumagawa ng batas. Hindi ka mapatupad ng batas. Ganyan. O syempre, batas ni Supreme Court. Kumbaga, dapat sila yung unang makakaunawa sa kung ano yung naging desisyon ng Supreme Court eh. Kasi kung kukontrahin nila yan, ibig sabihin, parang mali ang Supreme Court. Parang, di ba? Parang ang Supreme Court pala, ganyan magdesisyon. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan, parang ganun, di ba? So, hindi pa pwedeng ganun ang mangyari. Ang Supreme Court, hindi naman basta-basta magdedesisyon yan ng basta-basta kung wala silang sapat na basihan. Di ba? Malamang ko, meron silang basihan. Kaya ginawa nila yung desisyon na yan. At pinabura naman ng mga senador, no? Yung mga ibang senador, yung naging desisyon ng Supreme Court. Sasabihin ko sana, so stupid eh. Huwag na lang so stupid. So elementary. Obvious pa ba? Bakit mo pa itatanong? Obvious pa ba na kaya nagmo-motion to dismiss si Marcoleta, it is because of the Supreme Court decision? Ano ba pinag-uusapan natin dito? Ayun. Ulit-ulitin pa. Di ba obvious naman Supreme Court decision? the so-called impeachment is unconstitutional based on their decision. Yes, Mr. President, Your Honor. Kaya nga ganun sagot ni Marcoleta. Yes, obvious ba? Ano decision? Decision ng asawa mo? Decision ng kapitbahay natin? O decision ng Congress? Siyempre, pinag-usapan natin decision ng Supreme Court. Gago! Pipigilan ko talaga maging maging rude eh. As far as I can. I will do my best not to be rude. Kaya lang kasi kasi mainit talaga ulo ko sa mga sa mga hindi makaintindi. Very, very clear and categorical. Correct. The Supreme Court decision, Mr. President, although immediately executory, is not yet final. Thus, appealable. Ngayon, Ay nako. Sabi dito, hindi pa daw final, appealable daw. Oo. Alam mo, ang ganda ng sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc. Lawyer yan eh. Law 101 ika nga. Bilang lawyer, okay? Ito ang sinabi niya. Hindi po appeal ang motion for reconsideration. Yung paulit-ulit na ginagamit na MR. Okay? Hindi po yan appeal. Bakit kanyo? Kasi sinasabi nito, may appeal pa daw. Okay, bakit? Anong sabihin ng appeal? Wala pong appeal sa Supreme Court decision. Ang appeal po ay isang technical na salita. Oh. Totoo na alam nyo mga kababayan kung bakit? Kasi ang appeal, ginagamit po yan, kunwari, halimbawa, nagkaroon ng decision sa RTC, pwede ka ngayong mag-appeal sa, CA. Kaya nga ang tawag dyan, Court of Appeals. Oo. Di ba? After sa CA, iba pa rin yung decision, pwede ka ngayon mag-appeal uli. Saan? Sa Supreme Court. Pag nag-desisyon na ang Supreme Court, saan ka mag-appeal? Wala na. Kay Supreme Leader. Kaya nga sinasabi ni Jimmy Bondoc dito, mali yung word na appeal para doon sa motion for Kumbaga reconsideration. yun na yung pinakahuling hangganan ni Supreme Court.
Okay? Tama yung motion for reconsideration, yung MR na tinatawag nila. Pero to use it as an appeal, ay hindi po yun tama. Okay? So, linawin natin yan. Apila na. Marami nagtatanong kung naka-apila na, ba't tayo nagmamadali? Na-dismiss ito sa atin. So may I ask the gentleman, what will happen if we prematurely dismiss the case and the Supreme Court subsequently grants the MR and reverses its own decision? The question, Mr. President, is speculative. Yes. Nayari siya doon. Kasi yun yung Iba talaga magsalita si Senator Marcoleta eh. Pero in fairness pareho kaming mahilig sa hopya. Oo. Si Senator Marcoleta nakikahit sa Senado, ang dami niya dalang hopya. Kain ng hopya. ginagamit sa korte yan eh. Kasi ang sabi ba naman ni Soto, di ba, unanimous nga. Paano kung unanimous din na lahat sila magbago isip? Lahat yung 13 judge biglang nagbago isip. Ay, iba pala. Kasi ngayon, ang nilalaban ni Soto, habang may appeal pa, mali pala yung word na appeal. Habang may MR pa, ang Kamara, Motion. diba na, ang Kamara, nagsabi sila, Oh. may motion for reconsideration kami na hinihingi sa Supreme Court. Sabi ni Soto, habang may MR pa, wag muna tayong magdesisyon. Wag muna tayong magdesisyon. Mamaya pag-uusapan din natin yan. Oh. Di ba? Kasi nga daw, what if biglang magbago yung mga utak ng mga Supreme Court justices? Ganon. Kumbaga, Alam nyo, pagdating kumbaga sa parang inaanuhan pa ng pag-asa. court, hindi pa pwede yung ganyan. Kaya nga 'di ba may mga ganyan term na ginagamit sa court na objection, Your Honor. Oo. Speculative. Kasi nga hindi pa pwedeng i-assume mo na paano kung may ganito? Walang ganon. Yung kung ano yung decision at the moment, yun ang dapat sundin. Yun na yun. Yeah, yun muna na ang dapat sundin. Okay? So sinasabi nga ni Senator Marcoleta dito, speculative po yun. Yes. May I have a speculative answer, Mr. President? May I have the speculative answer? O sige na nga. Pinatulan na ni Marcoleta. Sabi niya, sige na. We cannot speculate. We can only guess, second guess. Kaya natatawa na siya dito eh. Kasi yung banggang, sandali, alam ba nito yung sinasabi niya? Parang hindi abogado ito. Ay, hindi nga pala. Lakas mong Because on the basis of Kasi gusto niya sumagot according sa speculation. Hindi pa pwede yun. Pasasagutin mo yung kausap mo, especially legal terms, ng out of speculation lang. What if may ganito? Paano ganito? Ano sa tingin mo? Hindi pwedeng gayon. Ano ba, Soto? our experience as a practicing lawyer, Mr. President, ito pong ganitong klaseng desisyon, talaga pong wala na pong kaduda-duda na kahit po mag-file pa tayo ng motion for reconsideration. We are hoping against hope. It is as if we are wishing for the moon. Palagay nyo po, palagay nyo lang po merong isa na nag-reverse. Hindi rin po ma-overturn eh. Kasi po ang kailangan po ninyo ay 8 ang mag-reverse. Sa inaakala po ba ninyo, meron kayong makukuhang 8 na pumirma doon sa unanimous decision na babaligtarin po nila yung kanyang sarili. Kaya napakahirap pong mag-speculate, Mr. President. galing talaga. Iba talaga ang advantage talaga eh. Iba ang advantage na talagang abogado talaga. Siya yung nakakaalam. Kasi kita naman natin, si Senator Marcoleta, sinasabi ko nga, hindi siya basta-basta talaga. No, talagang hindi basta-basta, kaya talagang para sa akin bagay na bagay talaga siya sa Senado eh. Isa siya sa mga kailangan diyan eh. I will accept the answer of the gentleman, but I have done my research, Mr. President. Ayan. Akala, alam mo. Si Soto talaga, no? Ngayon ko lang na-realize na, alam mo, napaisip nga ako minsan. Pa-realize ako. Sabi ko, mahirap talaga pagka bumoto ka ng yung graduate ng NAGMA. Kasi di ba merong graduate ng Magna cum laude. Ito, NAGMA. Ay, NAGMA. Ano yung NAGMA? Yung ba din yung Magna? Hindi, NAGMA. NAGMA magaling. Sabi ni. Hirap ng may Ako, Tito Sen. Ako, na-speechless na lang ako, Tito Sen.
Pero, nako, Tito Sen. Ganito? To remind everyone, the reversal of the Supreme Court's own decision is not impossible. Kumbaga ako, love ko pa rin niya si Tito Sen. No? Oo, ganun pa rin. Yes, it's not impossible but improbable. Kasi nga po, sandali. Linawin natin kasi, Oh. ito po ay the Natawa na lang ako kay Sir Banat Bay, talaga lakas sa mga Alaska. entire Supreme Court decided that it is unconstitutional. Hindi po ito 5 against sa 6 o 8 against sa 8 against sa 5. Hindi po ganun. Ito po the entire justices. No, kaya nga ang ganda na sagot ni dito ni Marcoleta. In landmark cases. In the case of Labugal, Bilaan Tribal Association Incorporated, Yan. Meron pa silang jurisprudence. Kanang tutsa. Tingnan mo kung paano siya hulihin ni Marcoleta. versus Victor Ramos, GR number 127882, December 1st, 2004, questioning the constitutionality of Republic Act 7942 or the mining law, the Philippine mining law. The Supreme Court granted the MR, reversing and setting aside its earlier ruling. And also, Mr. President, just a few days ago, Kumbaga parang tinutukay dito ni Tito Sen is yun guys, sinasabi baka magbago yung desisyon ng Supreme Court. Kumbaga, bakit ang bilis-bilis nilang magdesisyon? Dito sa Senado, nagdidesisyon agad kayo. Mamaya may magbago pa ang isip dyan sa Supreme Court. Ayun. Kumbaga, yun yung inaano niya eh. Parang pinupuntos niya. A few days ago, the Supreme Court reversed its own ruling on the definition of a stockholder. This is the case of Lily Lopez versus Lolito Lopez with GR numbers 25497-957-58. So, may kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Ayun na. Ayan na. Ay, ako parang Ayan na yung mga sagot sa mga Little Miss Philippines. Ay nako, grabe buhay, Ireo. Kaya dapat siguro, pag-isipan muna natin kung tama ba na bago magdesisyon ang Supreme Court, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? Ayan na. Patay ka Ayan ngayon. Paano ka pa? Pa-quote-quote ka pa. Pa-quote-quote ka pa ng jurisprudence mo dyan. Kumbaga, ito Pa-quote-quote kay Senator Marcoleta, talagang may balik agad siya eh. Kumbaga, may rebat eh. ka pa ng lahat ng Supreme Court justices o yung ilan man lang. Yun, ibig sabihin, kasi ganito yan. Ito ang konteksto dyan. Sinasabi ni Soto, pwede naman bumaligtad yung mga Supreme Court justices. Ang sagot naman ni Marcoleta, pag ganyang instance na unanimous ang decision ng Supreme Court, malabong bumaligtad dyan. Kung meron man babaligtad dyan, 1 o 2. Madami Pero na yung hindi 3. lahat. Kahit Parang 3 pa ang bumaligtad dyan, hindi ma-turn over yung decision. Kailangan, sabi nga ni Marcoleta, kailangan mo dyan ng 8 na magbagong gising. Pagkagising, ay, mandali, constitutional yung impeachment. Kailangan 8. Yun yung makakuha ka ng 2 na magbago isip, malabo na yun. 3 pa, 4 pa, 8 pa. Malabo. Yun yung Kumbaga, the konteksto decision is niyang final. usapin na yan. So, ang sabi nga ni Marcoleta, sandali, yan bang kino-quote mo, unanimous ba decision dyan? Ibig sabihin, the entire Supreme Court said unconstitutional pero naging constitutional. Sige nga. Unanimous ba? Anong sagot ni Soto? I am not sure about that. But one thing I can I'm not sure about that. Anak ka ng wewe. Nag-quote ka pa. Sa bangs. Kasi yun nga yung punto doon eh. The impeachment na sinasabing unconstitutional, unanimous. So, wala nang saysay yung MR. Yun ang sinasabi dito. Unanimous decision na. Ngayon, magko-quote ka ng example na hindi, posible naman magbago isip ng mga judges. Anong konteksto? Ang konteksto ba ay lahat sila before nag-decide? Diyan sa kino-quote niya, unanimous na nag-decide silang lahat at sinasabi nilang, hindi, mali ito. Biglang ang sagot ni Soto, dili ko alam, dili. Hindi ko alam yan. Alam mo, dito mo malalaman talaga yung abogado at hindi abogado, no?
Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yan ng video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.